What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na namatay after po in-update. So ayun mga idol, galing po ito sa Pampanga. Salamat po sa nagpadala at shoutout kay Flores John Louis. Buksan na po natin para malaman natin kung ano ba talaga ang problema. Dahil napacheck na po ito mga idol, ang sabi 50-50 daw maayos. So ayan, ang model po pala nito ay Redmi 90. So ayun mga idol, i-check po natin dahil ang sabi po ng may-ari, nagcha-charge naman daw ito, pero nung chinarge ko dito ay hindi po talaga nag-charge. Wala pong reaction at napacheck na po niya sa iba, ang sabi daw rebilling. So hindi pa daw sigurado na maayos. Kaya ayun mga idol, pinadala niya kaagad dahil napanood po ang ating mga video. At ayun mga idol, ito po yung tama niya. Deadbolt po since 2022. Pina-check po namin kaso 50-50 daw po magawa. Basahin nyo na lang. So ayan, sana magawa. So ayun mga idol, umpisahan na po natin. Grabe mga idol, marami po talagang sumakit ang ulo sa cellphone na to. Kung isa kang Redmi user kagaya ng Redmi 90 or Poco M3, panoorin mo ang video kung paano ito ginagawa ng normal. At comment down below kung isa ka ba sa nagpagawa nito dati na kumusta na po ang ginawa natin ngayon. Ang dami na po nating nagawa nito mga idol. Lahat po talaga ay talagang 100% satisfied repair po talaga. Ayun mga idol, so buksan na po natin at i-troubleshoot po natin kung saan po ang sira. So ayan, buksan natin yung takip at mag-shoutout muna tayo dito. Ayan lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout sa inyong lahat. At ang kagandahan po dito mga idol, sariwa pa siya at hindi pa po nabuksan. Ganito dapat, sariwa pa. Hindi po sigurado yung nag-check. So ayan mga idol, hindi pa siguro siya nakagawa ng ganito. Kaya ayan mga idol, kung isa po kayong teknisa na nanood ngayon, kailangan nyo po panoorin kung paano ginagawa ang deadbolt ng Redmi 90. So ayan, tanggalin natin yung screw at tanggalin natin yung fingerprint, battery, LCD. So ingatan po natin yung fingerprint, pwedeng maputol. At saka iangat po natin ang motherboard. So ayan, ito po yung motherboard mga idol. Madalas po ng tama nito kung hindi man sa fuse ay biglang mamatay or ma-deadbolt. So ayan, itester muna natin at normal naman po siya, walang katama-tama, wala pong grounded. Kaya ito mga idol, madali po magawa ng paraan ang mga ganitong problema kung hindi po siya shorted. At madalas mga idol, nung una nating gawa dito, tinitira po natin sa charging IC. So ngayon mga idol, wag na po nating tirahin yan dahil wala po dyan ang tama para mag-normal. Dito po tayo gagalaw sa kabila. Ayan, yung maliit na caps. Marami na tayong video nito mga idol at meron pa rin talagang hindi pa nila kabisado gawin ang mga ganito. So ayan, mag-apply po tayo ng Klux at reheat po natin mga idol, tanggalin po natin yung caps sa ilalim po niyan. Kapag natanggal natin yan ay talagang magno-normal na. At may paliwanag dyan kung bakit ito nadi-deadbolt. So ayan, yan po yung shed or caps mga idol. Yan po ang dahilan kung bakit ito nadi-deadbolt. Kung napapansin nyo po, yung shed na tinanggal natin ay wala pong butas. So wala po siyang exhaust. Kaya madalas nito mga idol, habang tumatagal ay nadi-deadbolt po siya at biglang mamatay. Ang gagawin lang po natin mga idol, pwede po yan i-reball or i-flat po natin. So ingat-ingat po kayo sa pag-flat niyan, ay pwedeng mawalan din po yan ng signal. Dapat mga idol, hindi siya tabingi, hindi rin mabasag ang IC. Kapag nagkamali kayo dyan mga idol, tumabingi lang po yan ng konti, pwedeng mamatayan at pwedeng mawala ng signal. At kung napapansin nyo kanina, lumabas po ang mga tingga, ibig sabihin na i-flat na po natin. Ayan, yun po yung hitsura kapag na-i-flat na natin mga idol. Ayan, dapat hindi siya tabingi. At ang caps naman nito mga idol, may technique po kung paano ito ibalik. So pwede rin yan hindi na ibalik kapag na-unli-reboot nyo na ito. Ayan mga idol, ito po yung hitsura pagkatapos natin ibalik ang caps. Ayan, medyo nakaangat po ng konti para meron na po siyang exhaust at hindi na talaga babalik pa ang deadbolt. At ayan mga idol, testing na po natin at tingnan natin kung gumana ba ito dahil nung pina-check po ito sa iba, ang sabi 50-50 daw maayos. So ayan, isalpak muna natin at subukan po natin i-charge at tingnan natin kung gumana ba siya kapag lumabas na po ang kidlat dahil kanina wala pong lumabas. At ito na nga mga idol, lumabas na po ang kidlat. So ibig sabihin okay na po ito, nabuhay na siya. Kaso lang medyo drain po ang battery. Kargahan na lang po natin at grabe ang paggawa nito mga idol. Unli na po lahat, unli drain, unli update. Kahit minuto mo na siyang i-reboot or i-restart ay pwede na. Dati kasi mga idol, ang mga ganitong problema kapag nalulubat or na-drain ay hindi na po siya nabubuksan. Kailangan mo antayin ng mga ilang araw. At dito mga idol, i-charge muna natin. At ayun na nga mga idol, lumabas agad ang Redmi niya. So ibig sabihin nagkarga na po siya at normal na. At iyon na po natin mga idol kahit 1% kung mag-una ba siya. So ikabit muna natin yung charger at meron pa po itong ibang problema na gagawin natin. Meron po itong pangalawang issue. At kapag nagbukas na ito mga idol at ma-check na po natin na okay na ang kailangan natin, meron pa tayong gagawin para hindi na talaga magka-issue pa. At ayan na nga mga idol, nagbukas na po siya. So ibig sabihin nagawa na po natin yung deadbolt
problem. So next naman natin gagawin mga idol, ayan yung pangalawang issue nito. Maaring nagawa na natin ang deadbolt at kapag hindi po natin isama ang pinaka-fuse problem nito, kapag nahuhulog na naman ito ay masisira na naman ang fuse. Another gastos na naman ang may-ari. Kaya ang gagawin ko dito mga idol, bago pa man masira ang fuse nito, unahan ko na kagad. Prevent na po natin. So ayan, yan po yung target natin mga idol. Yan po yung fuse. Madalas po yan kapag nahuhulog, nasisira po yan. Magpapatay-patay na siya, naglulugo na lang, hindi na siya mabuksan, kailangan naka-charge. Kaya ang gagawin natin mga idol, i-pre ko po ang paggawa nito. Unahan ko na mga idol, may kasabihan nga tayo, prevention is better than cure. Tama ba mga idol? Para hindi na talaga sumakit ang ulo ng may-ari ito. Dahil malayo po ito mga idol, ipaship na naman niya kung magkaroon pa ng problema at another gastos na naman. So hindi po kasama ang fuse sana dito mga idol, may bayad po ito kapag ito nasira. Pero dahil gusto kong masatisfied ang may-ari nito, kaya ilibre ko po sa paggawa. Ayan mga idol, ang gagawin lang po natin, i-bypass natin. Ayan, yan po yung fuse at ang ginawa natin ay nilagyan lang natin ng tingga at grabe, sobrang safe po ang pagkagawa nito mga idol. Tested na tested po ito dahil napakarami na pong nagawa natin ito. Hindi lang po sa mga Redmi, kundi lahat po ng model ng mga Android mga idol ay nakaranas po ng may problema pagdating sa fuse. At grabe mga idol, kapag ganito po ang pagkagawa nyo talaga ay wala na po talagang sakit sa ulo. At sa mga gustong magpaayos ng ganito na gusto talagang magnormal ay mag-PM kayo sa ating FB page, Julfone TV Official New Feed. So malaman po natin kung magkano po ang presyo nito. At nagsiship po tayo mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. Free po ang paggawa sa fuse. Ang babayaran mo lang ay yung deadbolt problem. So tingnan po natin mamaya mga idol kung talagang unli reboot na ito dahil ang paggawa nito ay unli drain, unli update, unli restart, unli all, kahit malubat, madrain, mag-update, pwede na mga idol. At ayan, i-on po natin at tingnan natin mamaya mga idol. So i-restart po natin ng i-restart kung talagang mag-normal na ba siya, hindi na siya madi-deadbolt. Kasi yun po ang sakit nito mga idol. Marami pong gumamit nito at sumakit ang ulo. At ayun mga idol, nagawa na natin ang fuse. So safe na safe po yung fuse mga idol. Huwag po kayong matakot dahil kapag ganito po ang paggagawa ay normal na talaga ang inyong cellphone. So ayan, hindi na po siya namamatay mga idol. So tinatawagan po natin. So meron pong password, hindi na po natin pakialaman dahil deadbolt lang naman po ang ginawa natin. At dito mga idol, para malaman na talaga natin na unli reboot siya, ay i-restart po natin kung talagang ma-deadbolt pa ba siya. At kapag nag-restart po ito mga idol, ibig sabihin okay na po siya, wala na po talagang problema. At ito na nga mga idol, unli restart, unli drain na po talaga ito. So na-solve na po natin. So dahil napacheck po ito sa iba, so 2022 pa pala itong na-deadbolt mga idol, 2 years ago. At ngayon mga idol ay grabe, ito na po yung 100% normal na hindi na talaga ma-deadbolt pa. So ayun mga idol, na-restart na po natin at nagbukas po siya. Kasi kung na-deadbolt din po ito mga idol, hindi po normal. At ayun mga idol, normal na talaga ito, wala na pong sakit sa ulo. At sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema. Sana suportaan nyo po ang video ito. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.